Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So sa kakatapos lang po na laban ni Rafael El Divino Espinosa, panalo nga po ito via 7 round technical knockout. Matapos nga pong bugbugin ito sa laban si Eduardo Vasquez sa kanilang naganap na laban kanina sa Las Vegas, Nevada. Dahil kung mapapanood nyo nga po mga idol, ang kanilang nangyaring laban, talagang height at reach advantage nga po ang ipinairal ni Rafael Espinosa sa laban. At kitang-kita po natin na kapag bumabato nga po ng mga ilang kombinasyon na suntok, itong kampiyon ay talagang halos sumahambalos nga po sa pagbumuka ni Eduardo Vasquez ang mga suntok ni Rafael Espinosa. At may pagkakataon pa nga po mga idol na sa round 6 pagkatapos ng round na yan ay tinanong nga po ng referee na si referee Harvey Duck ang kalagayan nitong si Eduardo Vasquez. Kaya nung nagsimula na nga po ang round 7 mga idol, talagang wala nga pong kapag-asang manalo pa sa laban itong si Eduardo Vasquez kay Rafael Espinosa. Dahil sa round 7, nung bigyan nga po mga idol ni Rafael Espinosa sa Eduardo Vasquez ng isang solidong body shot sa katawan, ay talagang inida nga po ito at napahawak pa si Eduardo Vasquez kay Rafael Espinosa. Kaya napansin nga po mga idol ng kampiyon na nasaktan ito ang challenger. Kaya sa pagkakataon na ito, dito na po sinunod-sunod ng suntok ng kampiyon ang challenger. Kaya hindi na po nasikmura ng referee na si referee Harvey Duck na badagdagan pa ang parusang natatamo ni Eduardo Vasquez galing kay Rafael Espinosa. Kaya itinigil na nga po dito ang laban. Kaya wagi nga po si Rafael Espinosa via 7 round technical knockout. At tagumpay nga po na depensahan ni Rafael Espinosa ang kanyang WBO World Featherweight belt sa laban. At sa naganap naman na main event na laban sa pagitan ni Ramon Cardenas at current undisputed World Super Bantamweight Champion na Oya Inoue, grabe nga po mga idol ang naging laban kanina sa Las Vegas. Dahil sa round 2 pinabagsak nga po ni Ramon Cardenas itong binansagang halimaw ng bansang Japan. Matapos nga pong sapuhin ni Naoya Inoue ang binitawang over left hand ni Ramon Cardenas. At kitang-kita po natin na sapul na sapul nga po ang pagmumuka ni Naoya Inoue. Kaya dahil po sa tumamang suntok na yan, bagsak nga po si Naoya Inoue sa canvas. At kitang-kita po natin na talagang nahilo nga po ang Hapon sa suntok na yun. Pero swerte pa rin po itong si Naoya Inoue. Dahil matapos nga po ang nangyaring knockdown na yun sa round 2, ay bago pa po ipagpatuloy ang laban sa mga ilang segundong nalalabi, ay paubos na rin po ang oras na yan sa round 2. Kaya nabigyan nga po ng pagkakataon makarecover si Naoya Inoue. Kaya pagsapit nga po mga idol ng round 3 at round 5, medyo bumalik na po ang tiwala ni Naoya Inoue sa laban. Dahil tumaas muli ang kumpiyansa nito matapos nga po nitong mapabagsak si Ramon Cardenas sa round 7. Pero kung papanoorin po natin sa video, napasanda lang po si Ramon Cardenas sa gilid ng lubid at na out of balance. Pero kinonsider pa rin po yan ng referee bilang isang knockdown. Kaya mas lalo pang tumaas ang kumpiyansa ni Naoya Inoue na kaya nitong gibain sa laban si Ramon Cardenas. Kaya pagtungtong nga po mga idol ng round 8, dito na po tinamaan ng isang solidong suntok si Ramon Cardenas upang mapasandal muli ito sa gilid ng lubid. Pero habang binabatuhan nga po ni Naoya Inoue si Ramon Cardenas sa mga ilang malalakas na suntok, ay bigla na lang pong inawat ng referee ang kanilang laban. Kaya dahil po dyan, panalo pa rin po itong si Naoya Inoue via 8 round referee stoppage at napanatili po ni Naoya Inoue ang kanyang undisputed belt sa Super Bantamweight Division. At umabante na po ngayon ang kartada nito sa 30 na panalo at walang talo at 20-70 po dito ay natapos via knockout. Samantalang bumagsak naman po ngayon ang kartada ni Ramon Cardenas sa 26 wins, 2 losses with 14 knockout. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At syempre mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan, pakisuportahan nyo naman po muna ang ating munting channel. Maraming salamat po.